Okay, mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Ito yung post ni Roque. Sabi ni Roque, yan, siyang nag-post niya na, ibinabandila niya pa ang kanyang katrayduran sa bansa, sa bayan. Here now in Sanya, China to propose a peaceful solution to the Spratlys Islands dispute. Ay, talaga Roque. Tapos may gana pa yan may gana pa yan na tumakbong senador. Anong gagawin mo sa Senado? Ipopromote mo ang interes ng China? Butit hindi ka nanalong senador noong 2022. Kahit papano, may pa rin, may katalinuhan pa rin natitira sa ating mga voters. Hindi nanalo si Roque. Yung niya, sabi ni Roque, here now in Sanya, China, to propose a peaceful solution to the Spratlys Islands dispute. Akala mo naman, ang galing ni Roque na pumunta, parang ang pinalalabas niya, pumunta siya ng China para magsalita doon, naimbitahan siya doon, ang pinopromote niya, pagkakaibigan ng China at Pilipinas. Ganyan naman standard na narratives ng mga supporters ni Duterte. Di ba, mga kabunyog? Sasabihin niya, hindi katrayduran ang ginawa ko sa China. Nagsalita ako doon para i-propose ang mapayapang solusyon sa Spratlys Islands dispute. Yan. Ganyan yung ganyan naman ang narrative na sasabihin niya. Siyempre hindi niya papalabasin at katrayduran ang ginawa niya. Siyempre sasabihin niya, maganda ang purpose niya doon. Ganun yan. Kaya nga, ito na. Ito na yung nagkakalat na siya ng video ng kanyang pagpunta doon. Yan. It was in 1995 that when I completed my Master's of Laws at the London School of Economics under Judge Rosalind Higgins and Eli Lauterbach. And as part of my requirements, my long essay was on, of course, the South China Sea disputes, a relative assessment of the strength and weaknesses of the respective claimants' claims, under the principle that in territorial disputes involving land territories, the principle, as Hersch Lauterbach said, was not which state has a title, but which state has a superior claim to land territory. I note with regret that 20 years later, scholars from all the claimant countries are still talking about the same thing. We have come to a point that we have all memorized the alleged basis of title from all the claimant countries. But I regret to say that so far, there's really been much literature on a possible solution to the dispute. And that is my task this afternoon because quite frankly, the literature on the West Philippine Sea or the South China Sea has become boring and repetitive. Ayan. Sa introduction pa lang ni Roque, mga kabunyog, pinagmamalaki niya pa yan. Pinagmamalaki niya pa yan. Pinost niya yan at kinakalat yan ng SMNI. Sabi diyan, Attorney Roque, may solusyon sa tension sa West Philippine Sea. Doon pa lang sa introduction niya, makikita na natin kung ano yung, hindi na natin papanoorin yung buong sinabi niya. Mahaba yan. Pero iisa lang naman ang laman doon sa sinabi niya. Kung i-base doon sa introduction niya ganito, ang sabi niya sa introduction niya, noon pa daw sumulat na siya, parang sumulat na siya ng dissertation tungkol dyan. Tungkol sa Spratlys Islands dispute. At ang sinabi niya, hanggang daw ngayon, yun daw ang conclusion niya. Hindi malulutas, hindi daw yan malulutas yung issue na yan ng West Philippine Sea sa mga paraang nangyayari ngayon. Ang totoo, mga kabunyog, pumunta doon si Roque, ang narratives niya, ang mensahe niya, na yung naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa Dahig ay walang silbi. Hindi yun makalulutas ng problema sa West Philippine Sea or sa South China Sea. Yun ang sinasabi niya dyan. Kumbaga, ang audience niya kasi dyan, mga kabunyog, mga Chinese. Yan The Symposium on Global Maritime Cooperation in Ocean Governance 2023. Yan Ngayon, mga Chinese ang nag-sponsor
sa China ginanap. At ito yung tingnan nyo. Ito mga kabunyog. Yan. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. Working together to make our oceans a peaceful, tranquil, clean, and beautiful home with fairness, justice, and prosperity. 11/8/2023. Remarks by His Excellency Wang Yi at the opening ceremony of the Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance 2023. So ibig sabihin, ang inattenda ni Roque na forum doon sa China o symposium, ang tawag sa symposium ay Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance 2023. Ginanap noong November 8, 2023 sa Sanya, China. Speaker din doon, nagbigay ng kanyang opening remarks, ang Minister of Foreign Affairs ng People's Republic of China, si Wang Yi. Ang ganda pa ng title. Akala mo talaga namang gusto ng China ng peaceful, tranquil, clean, and beautiful home with fairness, justice, and prosperity. Kasi yan yung speech ni Wang Yi, yung foreign minister ng China. Working together to make our oceans a peaceful, tranquil, clean, and beautiful home with fairness, justice, and prosperity. Wow! Bakit? Ang ginagawa ba ng China, nagigiba siyang fair? Nagigiba siyang just? Patas ba ang ginagawa ng China? Nambubuli nga siya eh. Tapos, pumunta doon si Roque, ang audience niya mga Chinese, para yung China kasi gusto nila na makonsolidate yung pananaw ng mga Chino na ang totoo makatarungan ang kanilang claim sa West Philippine Sea, sa South China Sea, at yung ating naipanalo sa The Hague sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague na arbitral ruling noong 2016 ay wala yon. Walang saysa yon, at may yung pinopropose ng China na solusyon, na yun din naman ang sinasabi ni Roque at ni Duterte, yun ang tamang solusyon. Na yung pinurso natin na arbitration noong 2016, wala yun. Yan. Ngayon, kailangang may magsalita ng gayon na galing mismo sa Pilipinas. At si Roque yun. Doon pumapasok ang role ni Roque. Parang lalong nakukumbinsi ngayon ng mga Chino, lalo na yung mga nasa academe, lalo na yung mga politicians din nila, lalo din yung mga negosyante nila, lalo yung mga scholars nila. Nakukumbinsi sila na tama yung ginagawa ng gobyerno ng China pagdating sa issue ng West Philippine Sea dahil may umattend ngang isang galing sa Pilipinas na abogado na dati daw spokesperson ng Pilipinas na mismo nang nagsasabi na yung ginagawa ng Pilipinas ay hindi makakasolusyon sa problema ng West Philippine Sea. Yun ang nagiging papel ngayon ni Roque. Sa tulong niya, lalong nakukumbinsi ang mga Chino ngayon, dahil linuloko sila ng gobyerno ng China, si Roque ngayon ang nagiging mouthpiece na parang kumakatawa ng mga Pilipino. Anong iisipin ngayon ng mga Chinese na umattend doon? Kahit pala sa Pilipinas, hindi naman kumbinsido yung mga Pilipino sa ginagawa ng gobyerno nila. Tama pala yung ginagawa ng gobyerno ng China. Di ba? Ganyan yung nangyayari dyan. Mga kabunyog, katraidoran yung ginagawa na yan ni Roque. Sa introduction pa lang ni Roque kanina, maririnig na natin, makikita na natin kung anong ginagawa, anong sasabihin niya. Anong sinabi niya? Na ang mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, yung nagiging policy ngayon ng administrasyon ni Marcos, ay hindi yan makakasolusyon sa problema ng West Philippine Sea o ng dispute ng China at ng Pilipinas at ng iba pang claimants. Na yung ginawa ni Pinoy noong 2016, hindi rin yan makakasolusyon. Ang makakasolusyon lang ay yung ginawa ng China at ginawa ni Duterte noong panahon nila Roque. Yun. Sa gayon, si Roque na mismo ang nagsasabi niyan, ang audience niya mga Chinese academe, ang audience niya Chinese scholars, Chinese politicians, Chinese businessmen, parang makukumbinsi ngayon yung mga Chino na nandun na tama yung ginagawa ng gobyerno nila.
pumapasok ngayon, nagsisilbi ngayon, naglilingkod ngayon si Roque sa design at sa narrative ng gobyerno ng China. Pumunta pa siya doon para lang mapaniwala ang mga Chino na nandun na ang ginagawa ng gobyerno ng China ay tama. Sa katunayan, mismo nang galing sa Pilipinas na isang abogado na dating spokesperson pa ng gobyerno ng Pilipinas, ng presidente ng Pilipinas, ang nagsasabing mali ang ginagawa natin ngayon tungkol sa China. Di ba? Yan ang nagiging papel niya, mga kabunyog. Ha? Di ba? Anong tingin nyo? Oh, yan ang nagiging papel dyan ni Roque. Kunwari, pumunta siya doon, nagpo-promote ng peaceful solution sa problema ng Pilipinas at China. Pero hindi yon. Pumapasok siya sa design ng gobyerno ng China. Nagsusut siya doon. Pumapasok siya sa narrative ng China. Kumbaga, kailangan ng China na may magsalita galing sa Pilipinas para yung mamamayan nila, yung mga influential din nilang leaders sa business, sa politika, sa academe, ay makumbinse. Para maipakita sa mamayang Chino na hindi nang aapi ang China, hindi nang bubuli. Na tayo ang unreasonable. Diba? Na ang China ang naghahangad ng kapayapaan, ng katahimikan. Diba? Tayo ngayon ang nang gugulo. Tayo ngayon ang mali ang ginagawa. Tayo ang nangpo-provoke. At si Roque na mismo ang magsasabi niyan doon sa China. Ganyan ang katraidoran ni Roque, mga kabunyog. Ha? Ay, sos. Ha? Dapat nito, kay Roque, panagutin sa mga ginagawa niyang yan, mga kabunyog. Siyempre, ang ididepensa dyan ni Roque, freedom of expression yan. Di ba? Ano sa tingin nyo? Tama ba yung aking sinasabi tungkol sa anong nagiging role dyan ni Roque? Maganda tong idea ni Jess Bornales. Gawin ng persona non grata sa Pilipinas si Roque para doon na siya tumira sa China. Ha? Doon na siya. Mag-iikot siya doon sa China. Lahat ng syudad sa China, ikutin niya na. Sabihin niya na yung mga sinasabi niya. Huwag na siyang babalik sa Pilipinas. Di ba? Total, ganun na rin lang naman ang nagiging role niya eh. Ha? Yan, mga kabunyog, ang katotohanan na nangyayari. Yung katraidoran nila Duterte. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Umiinit ang aking dugo dito kay Roque. May gana pa yan na ipagmalaki ang kanyang ginawa na yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito po si Attorney Enzo Recto. Alam ko po na hinahanap nyo to, hinihintay nyo to. At napaka-importante po ng ating tinalakay ngayon sa ating Kape at Kwentuhan. Pakishare nito, mga kabunyog, mga kababayan, para makarating sa ating mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.